Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ika-6 na kabanata ng The Past. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napasulyap si Ashley sa may pinto ng kanilang bahay. Inilapag niya sa mesa ng kanilang sala ang libro na binabasa niya. Nakarinig siya ng mahihinang hakbang at inisip na baka bumalik lamang ang kaniyang ina. Kaaalis lang kasi nito para i-deliver ang mga mangga na in-order sa kanila. May manggahan kasi sila sa kabilang baryo na pagmamay-ari ng kaniyang lolo. Maya-maya lang ay narinig na nito ang pagkatok sa pintuan. Agad siyang tumayo para buksan ito. Ma? Ngunit nagulat siya dahil ibang tao ang kaniyang nakita. Steven? Nakasalubong ko kasi si tita at pinatuloy na niya ako. Hindi alam ng dalaga kung bakit biglang kumabog ang kaniyang dibdib at parang napapatingin sa mga labi ng lalaki. Gusto mo bang pumasok? Kung okay lang sa'yo. Bahagyang umatras si Ashley para pagbuksan ng pinto ang binata. Tuloy ka. Medyo makalat nga lang ha. Isa-isa niyang niligpit ang mga libro na nagkalat sa sofa. Sana sinabi mo sa akin na pupunta ka ngayon. Malapit na pating maggabi Namiss kasi kita. Tugon ng binata. Sinulyapan niya ang binata na nakatingin sa kanya. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Gusto mo bang mainom? Tumango naman ang lalaki. Dumiretso na siya sa kusina para kumuha ng maiinom sa loob ng refrigerator. Alam ng dalaga na sinusundan pa rin siya ng tingin ni Steven. Hindi pa siya nakakalabas ng kusina ay sinalubong na siya ng binata at kinuha ang bitbit nitong tray na may 2 baso ng juice at ilang pirasong mga biskwit. Pagdating sa sala ay nauna nang uminom si Steven. Si Ashley naman ay inabot ang remote ng TV at binuksan nito. Okay ka lang ba, Ashley? Ha? Bakit? Sabi ng dalaga habang nakangiti. Parang hindi naman naniwala si Steven. Nilapitan niya ang dalaga at umupo sa tabi niya. Nagulat ang dalaga nang ilapit nito ang kamay sa leeg niya. Parang may sakit ka. Nag-aalalang saad nito habang dinadama ang kaniyang balat. Para kay Ashley, ang mga pagdikit ng kamay ng binata sa kaniyang balat ay nagdudulot ng kung anong init na dumadaloy sa kanya ngayon. Napatitig siya sa mata ng binata dahil sa pagkagulat. Pero tila mali ang kaniyang nagawa. Dahil sa kanyang pagkakatitig, ay tila nagdala ito ng ibang mensahe sa binata. Ilalayo na sana niya ang pagkakatitig sa binata, ngunit huli na siya. Ang kamay na nakahawak sa kanyang leeg ay unti-unting gumalaw patungo sa batok niya. Parang nawala ang lahat ng bagay sa paligid niya. Then, he slowly moved his head towards her. Unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Napasanghap na lang si Ashley nang maramdaman ang pagdiin ng mga halik nito. Kakaiba ang pakiramdam ngayon ni Ashley kaysa noong una. Para bang ang halik na ito ay nagdudugtong ng kanilang mga damdamin sa isa't isa. Steven, bulong nito sa kanya. Nakita ni Ashley na parang naguluhan ang lalaki at agad siyang binitawan nito. I'm sorry. Iyon ang hinihintay niyang sabihin nito. Sandal ang lalaki sa sofa. Nagulat naman siya nang kinabig siya nito padantay sa kanyang dibdib. Pakiramdam ng dalaga ay naging panatag siya sa pagkakadantay niya sa dibdib nito. Mahabang sandali rin ang lumipas na nasa ganoon silang pwesto. Nang biglang may kumatok sa pinto, ay parang biglang natarantang dalaga. Pero hinawakan ni Steven ang kamay ng dalaga.
Sige na, ako na ang magbubukas. Tumayo na ito upang buksan ang pintuan. Si Ashley naman ay nakalipat na ng pwesto bago pa makapasok ang kanyang ina. Bukas ay babalik ako sa kabilang bayan dahil may mga gusto pang kumuha ng mga mangga natin. Wala si Marie. Naghanda ka na ba ng hapunan? Nakangiti namang bumungad sa kanila ang ina ni Ashley. Agad na tumayo ang dalaga para humalik sa kanyang ina. Dito ka na maghapunan, Steven. Pahabol pang sabi ng kanyang ina. Napalingon naman ang dalaga kay Steven, ngunit nakita niya itong nakaharap pa rin sa kanyang ina. At mukhang wala nang balak na tumanggi pa. Nakangiti niyang tinalikuran ng mga ito at saka pumasok sa kusina. Tahimik lang sila habang nagsasalo-salo sa hapunan. Halos si Steven lamang at ang kanyang ina ang nag-uusap. Lumilipad kasi sa isipan ng dalaga ang mga nangyari kanina na muntik pang maabutan ng kanyang ina. Tita, nagulat ang dalaga nang marinig ang tinig ng binata. Tiningnan niya ito at ito rin pala ay nakatingin sa kanya. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Yes, iho. Ano yun? Kami na po ni Ashley. Ang ibig ko pong sabihin, mag-boyfriend na po kami. Parang nanlaki ang mga mata ni Ashley sa sinabi niya. Sandali namang natigilan ang kanyang ina na nakangiti at nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Well, bagay kayong dalawa ha. Kung mahal niyo naman ang isa't isa, edi wala namang problema sa akin yun. Pero, you have to promise me na hinding-hindi mo sasaktan at paiiyakin ang prinsesa ko. At isa pa, hindi nyo rin dapat pabayaan ang pag-aaral nyo. Studies should always be your top priority, okay? Yes po, tita. I promise. Tugon ni Steven sa kanyang ina. Pinisil ng binata ang kamay ng dalagita sa ilalim ng lamesa. Ginantihan naman siya nito ng isang pinong kurot sa tagiliran. Nakangiti at nakatitig lamang ang kanyang ina kay Steven. Para bang naaalala nito ang nakaraan nila ng asawa. Nang nakapagpaalam na si Steven, ay inihatid na siya ng dalaga sa harapan ng gate. Bago pa man makalabas, ay pinagkukurot pa siya nito. Ikaw talaga ha? Hindi ka nga nanliligaw o nagtanong man lang? Paano naman naging tayo? Hinawakan ng lalaki ang dalawang kamay ng dalaga at iniyakap ito sa sarili niyang baywang. Bakit? Ayaw mo ba? Nakangiting tanong ng lalaki sa kanya. Hindi na nakasagot si Ashley. Isinubsob na lamang ng dalaga ang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Gusto niyang umiyak sa kasiyahan na nararamdaman niya. Niyakap siya nito ng mahigpit at saka muli nagsalita. Alam ko na, hindi na natin ito kailangan sabihin pa sa isa't isa. Pero Ashley, I just want to say this to you. Mahal na mahal kita. Hinalikan niya ang noo ng dalaga bago kumalas at nagpaalam. Para namang estatwa si Ashley at hindi na nakagalaw. Nakalayo na ang nobyo niya pero nakatanaw lamang siya dito. Hindi pa rin siya makapaniwala na karelasyon na niya ang lalaking nagturo sa kanya kung paano humalik. He was her first kiss and her first boyfriend. Nagniningning ang mga ilaw mula sa lumang bahay. Isa iyong lumang istruktura sa sabtang na napanatili lamang ang pagkakatayo sa mahabang panahon. Mula sa gate ay tanaw na ni Ashley ang naglalakihang mga bintana ng bahay na bato. Naramdaman ni Ashley ang paghigpit ng hawak ng kamay ng lalaki sa kanya. Relax ka lang, hindi naman nangangain ang mami ko. Nakangiting sabi nito sa kanya, sabay halik sa kamay nito. Kinakabahan na ang dalaga sa mga sandaling yun. Marahil ay iniisip nito na sana ay magustuhan siya ng mga magulang ng lalaki. Pagpasok nila sa bahay ay nagulat si Ashley nang marinig ang isang tinig na agad nakapagpalingon sa kanila. Steven, apo. Nakabukas na ang dalawang bisig nito
at handang salubungin ng dalawa. Nakangiting hinila siya ng binata papalapit sa matanda na siyang may-ari ng lumang bahay. Si Senyor Felipe, ang lolo ni Steven. Lolo! Pinagmasdan ng matanda ang dalawa habang papalapit sa kanya na magkahawak pa din ang mga kamay. Ang maganda at gwapo kong mga apo. Mukhang magiging magaganda at gwapo ang magiging apo ko sa tuhod. Sabi niya na may halong pagmamalaki sa tono nito. Mas maganda si Sarah, Papa. Sabi ng tinig ng isang babae na papalapit na sa kanila. Mula sa pagkakahawak ng kamay sa kanyang lolo ay binitawan ito ng binata at agad na inabot ang kamay ng dalaga. Mami? Nagbibiro lang ako, iho. Sabi ng babaeng nakangiti na ibinaling ang tingin sa dalagang bahagyang nakayuko na. Good evening po. Bati ng dalaga sa kanya. Ma'am, this is Ashley. Ashley Villarosa. Kumilos si Ashley para humalik sana sa kanya. Ngunit itinaas nito ang kanyang kamay bilang pagpigil sa kanya. Sige na. Sabi nito, sabay tingin sa dalaga simula ulo hanggang paa. Olivia. Sinuway ni Senyor Felipe ang kanyang anak sabay tapik sa balikat ni Ashley. Papa, gusto ko lang makita ang ipinagmamalaki mo. So this is Ashley? Yes, ma'am. Mahinang tugon ng dalaga. Welcome. Malamig ang pagkakasabing iyon ng ina ni Steven. Naramdaman ni Ashley ang paglipat ng kamay ng binata sa kanyang baywang. He pulled her close to him to make her feel calm. Pagpasensyahan mo na si Mami ha. Bulong niya sa dalaga habang naglalakad na sila patungo sa dining area. Alam ng dalaga na masasarap ang mga putahe na nakahain sa lamesa. Ngunit kaunti lamang ang inilagay niya sa kanyang pinggan. Busog pa ako. Bulong niya sa kanyang nobyo na katabi niya sa upuan. Alam naman ng binata na alibay lamang ang sinabi ng dalaga dahil hindi pa naman ito kumakain ng hapunan. Parang nawala ang pagkagutom ni Ashley sa mga oras na yun. That was the first time she ever felt of being rejected. Mas masakit pa iyon dahil ang rejection na yun ay galing pa sa ina ng kanyang pinakamamahal. Inilibot niya na lang ang tingin sa paligid. Tumayo si Steven at umalis muna sa hapagkainan dahil may kukunin lang daw ito. Bigla namang may tumabi sa kanya na akala niya ay bisita. Bigla itong bumulong sa kanya at sa paglingon niya ay ang ina pala ng kanyang nobyo ang tumabi sa kanya. Ipinagmamalaki ka ni Papa para kay Steven. But to be honest, I don't like you for my son. I like Sarah for him. Nakangiti ito sa kanya at tinapik siya sa balikat para magpaalam. Tumayo ito at saka lumipat ng muli ng upuan. Ang mga ngiting binitawan nito sa kanya ay pawang walang katotohanan. Hinihiling na lamang ng dalaga na sana ay bumalik na si Steven para makauwi na siya. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng The Past. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari. Shout out po kay Miss Marites Morita and Furio. Thank you and God bless.